Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kopero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. 4 Alas, walang kakal. Oh! Ako naman! Naghintay ka ng ilang minuto. Akala nila wala kami. No? Akala nila replay na naman tayo at wala na naman tayo on air. Pero nakakagulat dahil... Ha? Meron na kagad tayo kasama. Parang hindi na tayo 4. Parang mas okay yung replay. Pasimulan na natin. 1:32 ng hapon, 4 alas na po. Ako po si Michael Fahatin, ang inyong Ace of Hearts. Pakilala kayo, brothers. Ace of Diamonds po, Alan Herman. At bumabati ng magandang hapon sa lahat ng ating mga Alaskador at Alaskadora. Very special episode po ito dahil sa mga kasama natin ngayon. Yan. Ace of Clubs, Professor Guido David, magandang hapon. We love you sa mga ating, we love you agad. sa mga ating Alaskador at Alaskador. Kahit hindi ako yung Ace of Hearts. Yeah. May puso rin tayo, Ace of Simula ka, aga mo siya. Nag-explain agad. Paano yung Spade of Hearts? Yan. Check. Ronald po, Spade. Yan. No? Ace of Spades. Made. Nabulol ako. Pag sinusundan ko talaga si Tom Guido. Sorry na. Nabubulol ako eh. Ace of Spade. Nagpapala pa rin ho ako. Oh, yan. Nagpapala ng mga tirador, ng mga chinador, ng Yan. mga traidor, ng Yan. mga taksil, ng mga manyak. At syempre, nakita nyo na ang aming butihing guest dito sa PRTV. Magsisimula kami sa bigati namin guest. Sek, ikaw nga magpakilala ulit. Isa rin kapwa tikapala. Yan. Mas matinding pumala ito. Nako. No, dahil ang Pasok pinapala nito, yung mga talagang mga higante, mga halimaw. No, ako yung mga medya-medya lang dyan. Mga low hanging. Correct. Yung mga low hanging, kulang sa height. No? Kulang sa social graces. Pero may mga salita na sa kanilang na-invento ngayon. Yan. Ano yan? Baka masuntay ka. Dati pag nagkakapon, suntukan. Ngayon, suntayan na. Suntayan na. Baka matupak siya. Galing ng kontribusyon nila. Pero itong ating Susunod na ang ating guest. hindi ito nagpapatawa. Hindi. Seryoso ito. Seryoso? Seryoso itong nampapala. Yan. Walang iba, kundi si Senator Trillanes. Yun. Pati kasi Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. At thank you for inviting me again dito sa 4 Alas. Nako, your first guesting here. Outvote ako Secretary. Outvote ako We looked at the numbers. Your first guesting here, Sen, was a blockbuster episode. Record-breaking, Dami talagang nanood nung time na yun. So we're very happy to have you back, sir. Almost Salamat po. half a million. Yes. Hindi siya Almost mga 500,000. trolls. Aggregate. Mga totoong tao. Correct. Brother, ano ba ang ating agenda ngayong hapon na to? Ang daming nangyari. nagbigay na Grabe. kagad ng pasubali si Sek, di ba? Naghukay na kagad ng babauna ng ating mga nagdaang isang linggong ito. Ay, grabe. Kayo ba ay uminit din ba ang inyong mga ulo? Uminit din ba ang inyong mga damdamin sa mga naganap? Siyempre, di ba? Mag-joke muna tayo, sige, para pababain muna natin ang init ng inyong ulo. Siyempre, kasama natin si Sentry, di ba? Ganda Pero sino na. mauna sa atin? Ganda ng ganda ng segue. Palagay ko, Prof. Guido, your fan base is demanding na ikaw ang Mauna. get us started. Ang pinakamatindi ang sense of humor dito. So ito, mga alias ng mga politiko. May mga alias
alias na sila mga ngayon. nagmamahal sa nation. Nation. Okay, so they're- Oo. they're- Umanoy. Nagmamahal sa nation. Oh. Alias, So, unang-una si Sa nation talaga. Nation. Unang-una si Congressman Paulo Marcoleta. May nickname, may nickname. May alias. May alias. May alias. Ano alias ni Paulo Marcoleta? Primo. Primo. Bakit? Si Primo Prime. Bakit? Bakit? Kasi Primo Nation. Hindi napapaliwanag. Ito yung tatay, yung actor. Yung anak. Yung may buhok. Doesn't fall far from the tree. Jesus Suntay. Oy, Suntay! Jesus Suntay, di ba? Ang palayo niya ay Bong. Bong. Pero hindi, meron na rin siyang alias. May alias si Bong Meron, Suntay. Meron. Ano? Eman. Eman? Eman. Ano Eman? Parang ano, taga-kanto lang. Eman. Eman. Bakit Eman. Eman? Imagination. Imagination. Yun ang word of the week, imagination. Yan. Isali natin ang ating butihing joker at this time. Kasi alas tayo siya, i-joker. O, sige, Yan, joker. yan. Sandri, meron ka ba? Ano naman ang alias ni VP Sara? Ay, si Bibi Sara. Yes. Hindi lang Inday. Hindi lang Inday. Lucy. Lucy! Bakit Lucy? Hallucination. Pero yung impeachment, hindi hallucination. Ay, nako. Meron ako hindi politiko. Hindi politiko. Siguro naman kilala mo na to, Doc, by now, ha? Yung pinag-resign ni Lord. Meron akong politiko na nakikisali sa usapin, si Alvin Aragon. May alias na rin. Alvin Aragon. Ano kaya yung alias niya, no? Simple lang. Ano? Paul. Paul. Like the apostle. Bakit? Umi-apple lang siya sa nation. Yeah. Apple of my eye. Next. Ako rin. Oh, ikaw, meron ka. Anong alias ng paborito kong abogado? Uy, favorito. Sino? Attorney Topac. May alias. May alias, ah. Ha? Di nga lang bagay. Bakit? Parang panggwapo yung pangalan. Anong alias? Dog. Dog? Parang Douglas. Like dog. Douglas. Dog. Bakit dog? Bakit? Ha? Bakit dog? Dogyut. Sino na sabi nun? Ay, sinabi Sino sabi nun? Sino sabi nun? Jasmine Curtis. Alam ko tumatahol eh. Ganun ang mga sagot. Yan. Sagot. Pag ang kaharap mo, walang hiya, ikanto mo kagad. Yan. Nakakanto ka. Dugyot ka. Oh, yan. Nagsisimula pa lang kami, pero huwag kayong kakalas. Magbabalik ang 4 Alas! 4 alas. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras. Talaga inisyong nagliliyab. Oh, nagbabalik kami, siyempre, ha? Nako naman, siyempre. Mainit ang ating talakayan ngayon, kaya sumali kayo lahat sa aming talakayan. Mapapanood ang 4 Alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Sa Legazpi, 33. Batangas, 36. Cagayan de Oro, 43. At General Santos, 51. Live din kami sa Signal 31 Nationwide. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din kami sa DZMM Radio Patrol 6:30. 630 sa Estrenta. At iba't ibang FMR stations. Subscribe na! Subscribe na. Wala na kayong excuse. Ang dami na niyan. Ba't ako walang nga? Yan nga, ikaw na, mag-like. ikaw. Mag-like Yeah. at mag-subscribe Yeah. din Yeah. sa aming social media pages. Yan. 4 Alas Facebook page, Instagram, at 4 Alas Philippines, TikTok, 4 Alas Philippines, Badass Studios Incorporated, Facebook page, YouTube. Ayan, tuloy. Ginusto mo yan, eh. .com/badass Ginusto mo yun. Studios Incorporated. Sige. Instagram at badass Studio. Ayan. Pwede mo ituloy yan. Kasi, hindi ko pa tinapos. Badass Studios Inc.
Incorporated. Yeah. Be Meron na careful what you tayong, wish for, guys. Meron na tayong 4,100 live viewers sa PRTV. Gusto mo yun eh. Binasama eh. Alam mo, Joke lang ako, seryoso wala. Parang hindi talaga bagay sa akin. Hindi ko maalala. Wala eh. Bakit ako walang ganyan? Haba. meron pa mga .ph sa kanya. Happy birthday pala kay Leo Martinez. Yan. Si Mama Diba? 18 years old na siya ngayon. Sabi niya, 18 years old na siya, pero ang pinakagusto kong 18 na nangyari nung last week ay yung nangyari dito sa ating 18 na di umano yung mga Marino. Na malagay ko, nag-marching sila, dire-diretso dun sa Single file. Punoy. Single Single file. file, papuntang Punoy. Sen, At ano bang- hindi tinulungan. Yan, Nino. Walang kinalaman Wala. si Mike Defensor. Wala. Tinulungan lang Wala. niya. Wala. Imilit sa bahay niya. No? Auto niya ginamit. Inisakay sa auto ng kanyang asawa. No? At wala siyang kinalaman doon. Wala. No? Press con. At nag-press con. Support. Pero wala pa rin siyang kinalaman. No? Yan ang problema kay Mike. Mike! Ugok na nga si Alan. Inuugok mo pa. Diba? Pero siyempre, nabalita niyo, ang sabi doon sa nauna, may paratang kay Sentry. Di ba? May ganun eh. Di ba hindi mo alam ngayon kung sino bang pinaparatang? Lahat halos na makabayan, yung mga oposisyon na binabanggit, at pati si Sentry pinaratangan. Si Sentry naman talaga yung paborito. Paratangan. Sino ba? Ganun ba? Ang dami na. Ano Ang dami masasabi mo, nagpaparatang Sen? dyan. Yeah. Sige nga. Well, yun nga, no? Itong ginawa nilang press con, I think last week yan, di ba? $2 million daw binigay sa akin Yan. Million. for the ICC. Sana all. And yun yung ano dito, no? Highly suspicious and very malicious yung timing kasi nirelease nila yung, ginawa nila yung press con during the confirmation of charges. Di ba? At the day before the EDSA People Power Anniversary. Kaya talagang may in-expect silang mangyari. At ito na nga, may mga lumalabas na impormasyon. After that, kasi may mga investigation that followed. Isa na yon yung kay Mike Defensor, noong una, he was denying. Wala daw siyang kinalaman. Wala daw. Nakita yung yung sasakyan, it was registered sa wife niya. He was forced to admit eventually. Then ito, makita mo ngayon, itong 18 na to, ang kini-question nga yung timing, di ba? Dapat kung talagang totoo yung pinangahawakan nila, the best time to say this was nung pinag-uusapan yung mga baleta. Immediately. Last year, di ba? Nung Forthwith. dapat ando doon nung sinabayan nila si Gutierrez. Nagpag-isa lang kasi. 19 sana sila, di ba? Oo. Pero alam nilang hindi sila magso-survive doon sa grilling doon sa Senado kasi That's true. saan ka, paano mo nakita yan? Kumaga, talagang it was a cast of characters na pinagtipon-tipon nung mga handlers. Sa press con pa lang nga, pag tinatanong sila, pasa ka agad kay Baligod. Baligod na correct. But yun na nga, nagbigay na ng statement yung ICC na deliberate intimidation yan. Absolutely. Meaning, violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. At malamang sa malamang, makakasuhan sila ng obstruction of justice. So, it's, akala nila siguro walang consequence yun. At ito pa, may mga nakikita tayong, may mga nalalaman tayong mga impormasyon na may mga motivations and incentives sila. Yes. Bakit sila lumabas doon? They did not do this thing for free. Yun ang... Hinangaan daw sila ni VP Sara. Pero ang balita ko sa ang pinakabago mo ngayon ay may babaliktad. Yeah. Yun. Wow. So, may babalik. Hindi nga. Breaking. Yan naman yung usual story. Sa ngayon, may mga feelers na nga. No? At eventually, antayin lang natin within siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin, ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin. So, ganun ang mangyayari dyan. Babaliktad ba yan, Sentry? Dahil kakasuhan mo Ba may kaso kang kinasuhan? Yes, nakasuhan ko na kahapon, then may mga nagkaso na, si Secretary Anyo nagkaso na rin, and I think several others would be filing cases. So, ito na ngayon, if they thought na pwede lang nilang gawin yon without any consequence, well, nagkakamali sila. Pero kahit mahalaga yung kinasuhan mahalaga yung merong tetestigo na sila ay binayaran. Pero kahit hindi mangyari yan,
parang bumaliktad na si Balikod. Ano meeting? Nagets mo yun? Bumaliktad si Balikod. Dahil yung, ang dami na niyang kinain sa mga sinabi niya. No, ako, kumain ako ng konti, nabubulunan ako. Ito, ang daming nilunok. No, talagang bumabara na sa leeg. No? Pero mo, yung maleta ni Laila de Lima. Naging envelope. Biglang naging Paper bag. Naging supot. tapos naging envelope. Yun, no. Diba? Palit ng piniit. Si Laila. Kung isa rito, sabihan mo ng ganun, baka maniwala pa ako. No? Pero si Laila de Lima, huwag niyang tanongin sino. No? Pero si Laila de Lima, di ba? Kaya ang ganda nung sagot ni Laila eh. Walang salita, may dalang maleta. At paper bag. Diba? Ganun ang sagot, di ba? Ikalawa, itong tinanggap daw ni Sentry. Yan. Actually, uminit ang ulo ko nun dahil wala akong nakuha nun. Diba? Palabas pa naman ako ng bansa. Kailangan ko ng dollar. Magpapapalit ka pa nun sa bangko, no? Ayun, binakpedal na rin. Diba? Binakpedal na rin, no? Tapos, pati itong 805 billion no? Belies reason. Na napaka-improbable. Kahit ilagay mo sa mga bag yan, 500 million every day. Kailangan mo ng mga halos 6 na taon para About gawin yan. 6.5 years. Diba? So, Every day, continuous, walang pahinga. ibig sabihin, marami nang bumabanat, pero mas mahalaga, marami yung pinagtatawanan na sila. Naging diba? katatawanan na. Sila yung lumulubog sa sarili nilang kumunoy. Yan. Diba? Ang problema, ang baho ng kumunoy. Tapos, may mga kasama pa sila, tumatalon kasama nila. Mahabol pa. Nagkakayayaan pa. Mahabol pa, diba? Dito kayo sa Kumunoy. Diba? Isang kabal kasi yan eh. Correct. Isang kabal yan, hindi yan hiwa-hiwalay na grupo. Isang grupo yan. Diba? Pero Sen, how true that they're missing daw? May balita na nawawala na. Ang sabi, Hindi na rumahanap. ang sabi, for security reasons, magtatago muna sila. Parang gano'n. Hindi magtatago daw, Magtatago muna sila. Parang gano'n. And yun kasi, pag ginarap kasi sila directly, alam niyo naman, sa mga reporters, talagang very incisive yung mga tanong. Doon nabubutas. Yes, Kaya it's true. yung mga handlers siguro, they figured, ilayo na lang muna natin at nagkakabuli-bulilasuhan na. Kahit yung sariling abogado, hindi kinakaya. Yung mga, Pero hindi bago to, Sentry, kasi di ba nangyari na yun dati? Ito, talagang dikit sa puso, si Ador Mawanay, sila Mahusay. Ito yung dati na rin na ginawa ni former Secretary Mike Defensor dati. At ito na nga, yung parang may ganyang klaseng sinasabi na dinidirect o may pinupunto. Pero kalaunan, mawawala lang din. Ito ba yung pagiging cycle sa tingin mo mangyayari? I believe so kasi ang tinitignan ko yung timing mga desperate moves ito. Gusto na nila talagang mag-trigger ng something para una yung sa ICC para masabotage yun, di ba? Tama. And ito na, nagsabi na si Kaufman, gagamitin daw niya allegations. Wow. 18. Wow. So probably mag-move siya for a mistrial, di ba? O di para lang ma-delay. Doon naman sa ito impeachment, magsisimula na next week. Mabigat ito, maraming mga sikreto si Sara na ayaw niyang malaman ng publiko. At kaya nila ginagawa ito. Kaso yun na nga, nag-flop as always yung kanilang mga plano. Kabilang ba dyan, Senator, yung mga accounts ng Vice President na pinapabuksan? I think yun mismo ang pinakang mabigat na hindi nila maiwasan. Kasi eventually, while it may have started dun sa allegations ko, but it was already validated by the ombudsman, pero na-whitewash pa nila yun nung panahon ni Indigo. actually. Pero eventually now, pati AMLAC mismo ang magko-confirm ng mga allegations na ginawa early on. Yung Madriaga. Isa Isa pa yan. Madriaga may balita rin kami na parang meron ka rin alam dyan kay Madriaga. Nakausap mo si Madriaga? Nakausap ko si Madriaga at ang masasabi ko, hindi ito random person na kinuha mo lang sa kanto na gumawa siya ng kwento. So, pwede siyang magkaroon ng placement na tinatawag, na he was there within the proximity to be able to see and do yung mga kiniklaim niya. Ngayon, yung mga allegations niya, yun, makikita ng taong bayan yun, depende sa scrutiny na gagawin ng House. They will see for themselves. Pero yung
mismong ano niya, yung may mga documents na nakuha kami, hindi binigay niya, but we, through our research, so na-validate na talagang Na-vet mo rin, oh. meron siyang placement. So, natipong ando doon siya sa proximity na yun. So, Sen, na background check nyo, na due diligence nyo, ito si Madriaga. No? May batayan ito. No? May credibility. May batayan. Ngayon, yung sa allegations kasi, meron siyang sinasabi na proof, no, doon sa kanyang phones and laptop. So that remains to be seen. But as far as yung yung capacity niya to do what he is claiming to have done, meron. He was in the room where it happened. Yan, parang yan. Oh, ganun. Parang di ba dapat ganun din yung panantuyan o panantayan dun sa 18 Marines na kung may sinasabi ka, meron ka rin dapat inilalahad o may nagtutugma sa mga kwento mo dun sa sinasabi mong partisipasyon mo. Yun. Kasi ang initial namin, background check dun sa 18, karamihan doon ang binabantayan yung anak ni Saldico. Oo, na full-time na gano'n. Yung bang, paano mo nasasabi yung mga mo? Kumaga, they can present credentials, nagtatrabaho sila o nagtrabaho sila doon, but yung access nila, yung placement nila doon sa kiniklaim nila, malabo. Means and opportunity. Wala. Walang means, walang opportunity. Kumbaga low-level security sila, parang gano'n. Yung iba, oo. Kaya nga yung isang medyo detalyado yung claim nung isa about yung pagbabantay niya sa ICC. Sabi ko nga, I'm ready to concede na itong tao na ito, nagbantay nga talaga doon sa ICC. Kaya alam niya yung pagsundo sa immigration, sa hotel, ganyan. Tapos yung mga witnesses. Pero, sabi ko nga, what's wrong with that? It's not a crime. Sabi ko, parang pag sinasabi niya, parang krimen yung ginawa. Nagbantay. Oo. He's supposed to be proud of that. Patriotic duty yun eh. Absolutely. Kasi in light of yung impunity ni Duterte, ito ka ngayon, party ka nung magbibigay ng hustisya doon sa mga namatayan. Malaking yun, dapat it's an honor to be part of that. Pero ngayon, in-out nila eh. Correct. That's, kung immortal sin yan sa, dun sa security profession mo, and worse, it's an offense sa ICC. Yusek, punta ko doon. So nagbibigay ng mali siya sa sinasabing nakipag-usap ka sa ICC, itong pahig ni Ombudsman Boy Ringmulia, na alam na nga daw niya na gano'n. Ano ba ang may mali ba? At kailangan na bang kausapin, mag-coordinate sa ICC? Kasi alam naman natin lahat, siya ang nag-file eh. Yes, Kung wala si Sir, walang binidinig ngayon sa ICC. May mali ba doon at may tama? Anong dapat naming makuhang intindi dyan? Yun na nga walang mali. No? In fact, I think in several interviews, including yung last time natin, sinasabi ko nakikipag-ugnayan ako sa kanila. From the get-go, 2017, tapos for the past 9 years, tuloy-tuloy engagement. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo. And ano yun? I believe talagang kailangan gawin yon. Because kung hindi gawin yon, hindi natin mapapakulong si Duterte. Otherwise, he's roaming free. Kasi hindi naman makagalaw din yung ICC. Hindi naman pwedeng pupunta sila dito sa Pilipinas, tapos, halika, mag-grab tayo, punta tayo na Quezon City. Kakatok tayo rito. Diba? Hindi pwedeng gano'n, di ba? Somebody should help them. And sinasabi ko yun openly. Walang Ngayon, ang problema lang, I am prohibited from giving specifics, kailan sila dumating, sino na-meet nila, saan nagmi-meeting kasi lives are at stake. OPSEC, Operational Security. Kasi pag nalaman, itong testigo na to yung nakausap, ay di pwede na matunto ng mga hits. Naalala mo ba yan, Michael? Dahil si Sen 3 prohibited, ako hindi prohibited. Tinalakay natin sa Politiscope yan, di ba? November at saka December 2023. Tapos sumagot pa si paborito kong ex-human rights lawyer, si Harry Roque. Noong Disyembre, ano sabi niya?
alam na namin Yan. na hindi si Speaker Martin ang may kagagawan nitong ICC, si President Bongbong Marcos. It was December 2023 at 1 month later, andyan na yung prayer rally sa Davao na nawala yung prayer. Na bumanat si Digong ng mga lahat na, withdrawal of support, mutiny, people power, secession, etc. Yun eh. Parang yun. binabalikan ko lang, baka makalimutan nila. Tama. Yung mga kwa na yan. So, ba't sila naglalagay ng mali siya, sa tingin mo? Yun lang ang hawak na nila no? Nang tipong parang, totoo ito, therefore, totoo lahat. Ay, hindi ganon. It doesn't work that way. Maaring may isang supot ka ng katotohanan dyan, pero yung isang sako na kasinungalingan, kasinungalingan pa rin. Kaya yung dinidikit, yung $2 million, di umano, na pinambayad mo daw sa hotel, sa kung ano-ano, pati sa Grab, baka ka nag-Grab $2 million. Huwag niyo kalimutan, mayaman ang ICC. Yeah. May pondo yan, no? May pondo yan, no? Hindi kasi laki yung sahod na ni Kaufman, no? Pero may pondo yan. And like any other whether corporation yan, private corporation or a government agency, pag may pinadala ka, 'di ba, may foreign mission, bibigyan ka, magki-clearing ka di ba? O, mga tickets mo, mga kung ano-ano man na per diem. So, meron silang ganon, 'di ba? And talagang clear diyan. Kaya confidently they said, ano yan, may pondo kami, ganito. So, dinibunk nila kagad yung statement na yun. And it doesn't make sense. Kung panuhol yan, $2 million, di ba, sa mga nagbabiyahe, paano ba maglabas ng... Yun nga. Cash ito. $10,000 lang ang pwede. Cash, Hindi naman Bitcoin yan. cash yan, sabi nila, di ba? Ngayon, kung panggastos dito, bakit mo i-convert sa $2. Yes. Kumbaga, and ano pa yan, another nuance dito. EU yan Euro yan, di ba? Sabihin nila, ibigay mo sa amin Euro. Sa money changer. Then ito yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay mo si Digong, di buhusan niya ng $100 million, wala na siyang kaso. Saka yung mga African dictator. Di ba? Saka yung isang stupidity sa question na yan. Hindi ko sinasabing stupid sila. Pero yung kwento, napaka-stupid. Kung manunuhol ka, suhulan mo yung magpapasya. Ba't mo susuhulan yung mga clerical staff? Ba't mo, di ba? Yung mission. At wag mong kalimutan, mahigit 120 countries ang ICC. Susuhulan mo lahat yun. Di ba? Hindi yan mga empleyado ng Regional Trial Court. No? Hindi yan RTC. No? Galing yan sa iba't ibang bansa. Yan yung mga pinaka-prominent sa mga iba't ibang bansa na yan. Na ang kanilang ambisyon ay yung kanilang pangalan. At yung pondong pinanggagalingan ng ICC, ito yung contribution ba? Ng mga bansa din. Yes. Kaya imposible wala silang funds, ibig sabihin. Wala. Marami yan. No? Actually, hindi ko alam kung miyembro ang China dyan eh. Hindi miyembro. Pero sa UNCLOS, miyembro sila eh. Hindi na sila sumunod. Sa ICC, wala sila sa ICC. What an odd and ridiculous turn of events, di ba? I mean, from the logistics to the allegations na motive. I mean, Dapat kinonsultan nila si Alan para maganda yung storya. ng Ito ang sagwa ng storya eh. just saying. Meron nung kanya. May 30% discount yan. Pero ito, hanggang ngayon, isang senador natin hindi pa rin pumapasok sa Senado. Dahil ikaw may kagagawan. Dahil ikaw daw unang naglabas na merong arrest warrant. Ano ba talaga ang Namin naman kasi ni Boying. Di ba dito? Oo nga. Namin din. Nakita niya mismo na meron. May mga ganun eh. So, kailan na ba, Sentry? Tayo lang naman nag-uusap dito. Easy. Kailan ba talaga lalabas yun? Sabi ko nga, nakibato yan. Kung isa palaran niya, i-fill out niya. Labas siya, kung wala, he's free to roam around. Pero kung meron, di magkakasama sila ni Digong sa dahig. Kung wala siyang talo ron eh. Diba? May kakwentuhan siya. Diba? Mahirap mag-UG, diba? Si Ronald. Sa daming gusto sa Pero pag mag-UG kasi, dapat incognito ka. Parang si Senator Bato tsaka incognito, contradiction. Alam mo itatago yun. He's not a small guy. Yan yung So, this arrest warrant is still up for discussion.
Yeah. Kumbaga, it's really up to him. Hindi na, walang, sabi ko nga, we're not in a position to confirm or deny anything. Correct, We shall see, di ba? Correct. And si Senator Bator is still in the country, sa alam niyo. Yes. Nandito pa rin. Alam ni Sen, siguro. May pictures nga sa mall, di ba? Nagsisimba. Baka AI kasi eh. Nagsisimba. Unless karton yun. Katulad yung karton na pinipray over sa deheg. Ay, tama yun. How about Bongo? Si Bongo ba, may nakita ka, do you have knowledge na kasama rin siya sa arrest warrant? Wala pa siya, pero hopefully it's coming within the year. Yan. So, conclusively, wala pa si Senator Bongo. Yes. So ito kasi, kaya nga sinabi ni Baligod na paano daw sila nagkaroon ng obstruction of justice, tapos na investigasyon? Hindi pa. Kasi marami pang co-perpetrators. So tuloy-tuloy yung Ongoing. pagkalap ng Ng ebidensya impormasyon. dito. Ng impormasyon, correct. Eh, syempre, nakikinig talaga sila dito sa atin dahil kung merong marites dito mangyayari, baka meron naman magtatago. Sana yung dating Secretary of Foreign Affairs na dinepensahan yung Tokhan sa United Nations. Sana madamay mo siya. Is he a secretary or is he an ambassador? Ambassador of Jesus Christ. Wala. Naging senador. Hindi pala. Naging chinador. Easy. Yan muna ang ating usapan sa ngayon. Siyempre, huwag kayong kakalas. Magbabalik pa rin ang 4 Alas! Oy! Nagbabalik. Gulit ka. Wala kasi mapapalakpak sa baon yung sa atin, hindi nyo naririnig eh, di ba? Nagbabalik ang 4 Alas. Siyempre, subscribe kayo guys. Hindi lang kayo nanonood lalo na sa ating Team Replay mamaya. Mag-subscribe kayo dahil kapag dumadami ating samahan, dumadami ang mga matitirong tao sa mundo. Matitiro daw. At dumadami ang mga sponsor sa tumatanong ng 4 Alas. Music to our ears. Kasama pa rin namin sa ngayon ang The Officer and the Gentleman. Siyempre. Richard Gere. Yan. Former Senator Antonio Trillanes, di ba? Yes, Siyempre, who has dropped some very, very scalding nuggets of wisdom. Mga insights tungkol dito sa mga pangyayari, dito sa mga... Something very rare sa 4 Alas. Wisdom. It takes a guest to do it. Kailangan namin ng guest para pagkatabi dyan. mo si Sentry, parang safe na safe ka, eh, no? Safe na safe. Tapos pag may, siyempre, lalo na yung mga kababayan, pagkatabi yung kababayan, talagang magalang talaga. Yes, of course. Women's Month ngayon. Women's Month. Tandaan Kasi natin, ngayon. ha? Women's Opposite Month. ng mararamdaman mo kay Suntay at Topacio. Yan, medyo creepy eh. Sabi ko nga, hindi ako si Ann Curtis, pero ako, medyo kinilabutan ako eh. Ako yung medyo na-creepy eh. Feeling cool itong si Topacio eh. Ha? That's Mr. Feeling Sex Appeal to you. gangsta. Gangsta. Joke. Nasa round 2 na pala tayo ng joke. Anong gangsta? Feeling gangsta. Bakit? Bakit gangsta? Hanggang sa pagnanasan na lang siya dahil walang papatol sa manyak na to. Malayo pa lang, amoy mo, manyak na. Gangsta. Ito naman si Suntay, Ano? pabibo naman. Pabibo. Sinungaling daw siya at hindi natawa asawa niya. Bibo. Ang bibo talaga. Bakit bibo? Bibotenga sa iyo. Bibote nga sa'yo! Bibote nga. Hindi ba bibo Talaga ng pronunciation. Never change. Sinabi ng sariling pamilya. Never change. Bibotenga. Pero, Ang hirap tulungan. Hirap. pero alam niyo yung Safe Spaces Act. Alam niyo yun, di ba? Oo, siyempre. Merong isang lugar that you are safe. Batas yun. There is a space that you are safe. Hindi ka mababastos ni Atty. Topacio. Alam niyo kung saan yun? Saan? Saan? Sa karnibal. Bakit karnibal? Eh, syempre, ang karnibal, may height limit. Walang height limit. Di ba yan? Iba sa'yo. Si Sentry meron. Ano naman ang tawag sa mga katropa ni Digong at ni Suntay? Na nagtatanggol sa kabastusan. Katropa. Edi Tropacio. Ay, naku. Kahit mag-apply tayo nun, hindi tayo natanggap. Mahirap. Tropaction. He will be rejected. Pero speaking of Tropaction at Suntay, yan yung ating topic sa
the Herman Cut. Oh, what a great transition. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Parang pilit na pilit na. Next time ako mag-i-intro sa'yo, ha? Ikaw naman. Please. Do not wish for it, Sek, ha? Baka nag-wish ka na naman yan, mahaba yan. Sige, oh. Mga Laskador at Laskadoras, narinig niyo ba yung expression? Actually, hindi to expression, no? Ngunit isang abbreviation na BS. BS? Hindi po Bachelor of Science Yun yan. nga. Yung slang na... Pwede ko sabihin? Di ba? Sabihin ko. Sabihin ko na. Please, wag. Yung slang na BS. Yung ano, yung I've had enough of your BS. Yun. Stop the BS and tell the stop the truth. BS. Yan. Well, ilalagay ko lang ulit ito para... Yan. Okay. Hindi naman podcast ng isang gabi. So, Ayun, no? Ito siya, ha? Hindi ito BS, ha? Ito Hindi BS. katotohanan. What, ball? We'll cut through the BS in this edition of Herman Cut. Ito ang katotohanan. Habang may hawak ang kapangyarihan, mas lumilitaw at lumilinaw kung sino ka. Hindi dahil may ginawa kang pa-cute na hindi naman cute o nagpamacho ka pero sablay. Kundi dahil pinili mong sabihin iyon sa isang lugar na hindi naman entablado ng biro. Doon nasusukat ang antas ng pag-unawa mo sa responsibilidad. Bago magpalusot, lilinawin ko muna, hindi issue ang pagkakaroon ng attraction. Tao tayo, natural yon. Ang issue ay kung alam mo kung kailan ka dapat tumahimik. Dahil sa sobrang obvious, nakakahiya at nakakalungkot na ipaalala pa. Pero ito yon. May mga bagay na dapat manatili na lang sa isip, di na sinasabi. Basic decency at civility po yon. At mas lalong hindi lahat ng pumapasok sa utak ay kailangan dumaan sa mikropono. Ang bulwagan ng Kongreso ay hindi tambayan. Kahit nga sa tambayan, masama yun eh. Kahit saan, kahit kailan, never mo dapat ginagawang halimbawa ang sexual objectification. Di ba? Bilang analogy, full stop, mali yun. Itama mo yung analogy mo, ha? Itama mo yung analogy mo. Number one, ano yan? That's a breach in comms. Yes. Never use yourself in an analogy. Kapag nanumpa ka sa tungkulin, may kaakibat yung limitasyon. Hindi nababawasan ang pagkatao mo, pero nadaragdagan ang inaasahan sa'yo. Bawat salita mo may timbang, bawat biro may implikasyon. At bawat pagkakamali may epekto na mas malaki kaysa sa personal mong intensyon. Hindi ka inihalal para maging tagapagkwento ng sariling pantasya. Inihalal ka para magpakita ng good judgment at responsible behavior. At ang isang mahalagang component nito ay ang pagpipigil. Ang profesionalismo ay hindi dekorasyon na isinusuot lang kapag may okasyon. Tandaan ninyo yan. Ang paggalang hindi seasonal. Kahit nagkataon pa na Women's Month ngayon. At ang mga batas tulad ng Bawal Bastos Law at Safe Spaces Act ay hindi ginawa para baliwaliin lang kapag wala kang imagination na mag-isip ng mas maayos na analogy. Sinubukan mo bang magpalusot? Sinubukan mo bang magmatapang kahit na sumisigaw na ang pagkakamali mo? Nag-double down ka pa. Nagalit ka pa sa mga kritiko at nag-victim blaming ka pa. Yung mga nakarinig daw, ang mga bastos dahil sila ang nagbigay ng mali siya at maling interpretasyon sa malinaw niyang sinabi. So, my message to Mr. BS. Uy, Mr. BS. Stop the BS. Pag-isipan mo ng mabuti ang iyong mga salita. Dahil ang ugaling ipinakita mo ay hindi fact sheet. Kung hindi bullshit. That is bullshit. Oy, bago yan, bago yan. Yung pala yun. That bullshit is Herman Cut. Hindi ka naman galit niyan, brother. Hindi naman galit. gusto ko eh. Dami ko natututunan dito eh. Daming bullshit. At hindi lang yan. Meron bang sumuporta sa kanya? Meron pang sumupora. Yun eh. Pero mas matindi yun. Hamak na mas matindi. Ang tawag doon, quintuple down. Quintuple. Sek, may isang sumuporta. Ha? Si Topacio. From Kido, ikaw pala. Tapos may isa pang senador na nag-double down. Yan. Pero mo,
Sa isang hearing sa Senate, Yes. kasunod niyan, pinag-uusapan napakalang usapin ng citizenship. Citizenship. Biglang ipinasok yung kwan. May boyfriend ka na ba? Kung wala pa, Labo, eh. irereto kita dito sa aking kapwa senador na may asawa. Yeah. Hindi naman tayo perfecto. Cute eh. Pero ang problema dito sa mga ito, hindi lang dahil walang hiya sila. Katauhan yan eh. Yun. No? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa mga yan, lalabas at lalabas pa rin yung pagiging kawatan, pagiging manyak ng mga Yep. yan. Kaya nakikita natin, yung natural nilang katauhan. The wellspring of the heart. Diba yun lang overflows to the nakikita mouth. natin ngayon sa Yun, kanila. yun. May common denominator sila, Sec. Lahat sila Ay, ay DDS. mga supporter. He was trying to be sarcastic. He was trying to be sarcastic. Hindi, sinabi niya, lumabas siya sa ICC. Ang tawag ni Attorney Butuyan, sabi niya, nag-create ng mga little digong. Yung, Yan yung mga little digong. Clones. Yan yun. Isang kabal yan. Isang kabal yan, di ba? Normalized. And sinabi rin niya ni Archbishop Soc Villegas na before pumasok si Duterte sa national consciousness, alam ng Pilipino yung tama at mali. Actually. Pero nawala lahat yan ngayon. So, gina-justify na yung mga mali. So, gano'n. Saan ka nakakita na nagse-sex joke? Ginahasa at pinatay yung isang foreigner sa ating isang misyonaryo Missionary. sa ating Bansa. teritoryo, ginyok mo pa na sana nakasama ka. Di ba? Klase, ibang Kaya klase. palakpakan yung mga supporters. So, parang nino-normalize yung That's the word. decency. Yun, normalize. Huwag natin kalimutan yun. Baka nakalimutan na ng mga tao eh. Tapos ito, meron kang mga topaksyo, mga BS, mga jinggoy. Di ba? Na, parang talagang pinagmamalaki pa yung kanilang pagiging walang hiya at manyaki. Kasi feeling nga nila, cool. Ako, nahihirapan ako dyan dahil itong mga to, hindi katulad natin, mga civilian. Mga ganun, di ba? Mga civilian. Ito ay mga politiko at mga lingkod bayan. Matanong nga kita, Sentry, ano bang dapat ang inaasahan pag ikaw ay, kunyari, senador? Yan, may mga senador din kasi ganyan. Kung ikaw ay kongresista, ano bang dapat inaasahan na asal mula sa Code of conduct. Sa officials of public government? So, ito na yung common. Alam naman natin kung ano yung tama at mali, di ba? Yes. Pinalaki tayo na maayos. So, lalo na pagka nasa public space ka, pag public official ka, may certain standard mas mataas. But because of yun ngang kay Duterte na ninormalize yung mga ganon, dati kasi pagka gumawa ka ng hindi maganda na ganyan, you will be punished, you'll be penalized by losing the elections. Ayaw sa ng tao. Pero ngayon, yung mga ganyan, yung kabastusan, yung kasamaan ng ugali, yung pagpatay, yun pa ngayon yung mga nananalo. Kumaga, nagbaliktad na. So ngayon, they want to follow yung example ni Duterte kasi it delivers the vote. So yun yung ironic at hindi magandang trend sa politika Hindi natin. na ba uso, Senator, yung gentleman ngayon? Parang ganon? Parang yung mga gentleman. Pakwe pa ka nang galing. So yun na nga ang binoboto, dati kasi, di ba, pagka nagsali, yung sinabi ni Duterte nung campaign noong 2016, lahat ng mga red lines, krinos niya, and yet he won. Yes. So, that changed the game. Kumaga, dati may certain decorum kayo as public official, as a candidate. Pero, tinapon niya na yon. It doesn't apply to them. Correct. So things that were once not normal have become normalized. And unfortunately, that's a fact. And speaking of facts, papasok ngayon tayo sa fact sheet Yan. ni Michael Fatin at 4 Alas. Totoo, sigurado, garantisado. Gamitin ang Fact Sheet. 4 alas, walang kakala, walang kakala. Ay nako, nagiging normal na nga ba ang katiwalian at pag-uugali na hindi karapat-dapat para sa ating mga mababatas? Magiging normal lang yan, ito, kapag hinayaan nating magpatuloy. Sige, magsimula natin ang ating fact sheet, guys. Kami lahat ulit. Una, walang masama sa makulay na pananalita kapag ito ay nagpipinta ng kalinawan. Hindi kabastusan at ugaling hindi dapat pamarisan! Fact sheet kayo!
Yan, set. Tandaan na ang titulo ng mga politiko ay may kadikit na kagalang-galang. Kapag hindi na ito ang inaasal, hindi ito katanggap-tanggap. Fact-sheet kayo! Isa pang titulo ay representante. Yun. Yan. Kaya ang kumakatawan sa inyong distrito, Yan. ang bawat galaw nyo, damay at sumasalamin sa mga bumoboto at nagtiwala sa inyo. Fact-sheet kayo! Binoto kayo ng tao dahil sa tiwala at responsibilidad na inaasahan, hindi gumalaw para sa kapartido at sa sariling interes lang. Fact-sheet kayo! Inaasahan kayo ng ipaglaban ang karapatan ng taong bayan, hindi yurakan ang isa't isa, ang mamamayan at mga kalaban sa politika. Serbisyo publiko muna. Fact-sheet kayo! Public accountability o pananagutan sa publiko ang sinumpaan nyo sa lahat ng oras, bukas. Dapat kayo sa lahat ng tanong at transaksyon sa gobyerno, walang lusot o palusot. Fact-sheet kayo! Kaya kapag naliligaw o nagkakamali ang mga politiko, anuman ang kulay o kaalyado, hindi sila dapat ipagtatanggol. Tukuyin natin at huwag palampasin. Fact-sheet kayo! Maging aral na rin to sa atin sa pagpili ng dapat kumakatawan sa atin. Kapag nagkamali sa pagpili, wag na ulit silang paupuin. Fact-sheet kayo! Huwag gawing normal ang mga galawang abnormal. Yan. Huwag masanay at magpatikta sa gusto ng politiko na taliwas sa kapakanan ng publiko. Fact-sheet kayo! That is F-A-C-T-S H-E-E-T, fact sheet kayo. Gawin nating normal muli ang paggawa ng tama. Ang mali ay mali kahit idolo mo pa ang nagkamali. Ang West Philippine Sea ay atin ito. Kulong na yan, mga kurakot. Now na! Yun. Yun po, ha? Yan po. Yan, ako. Batiin natin yung mga 8,500 viewers natin. 8,500. At may nagsabi si Leo, Sonny Trillanes for President. Ano man sabi ni Johnson? Ito na, pasagutin na kagad natin. Dito na. Meron kagad na ganun eh. Let me ask the guy. So suporta po tayo dun Yan. sa mapipili natin na karapat-dapat na tumakbo for President in 2028. So suporta tayo. Yan. Hindi pa naman ako nag-a-announce. Anong panuntunan mo, Sen? Ang una kasi, kailangan mabuting tao eh. Yan, yun. Diyan mag-emanate, siyempre, pag mabuting tao, lalabas ng mga polisiya, ano rin, mula sa kabutihan. Nawala ng kalahati agad. Yan na. Oo. So, yun yung una. Then, kailangan may vision. Diba? Vision. Kailangan, ano bang gusto mong gawin sa Pilipinas after 6 years, diba? And beyond. So, kailangan, yun yung agenda mo. Then, kailangan leadership skills. Kailangan mong makakuha ng mga maayos at matitinong mga tao at madala nyo sa towards that vision para ma-actualize. So, yun po ang mga basic na ano natin, requirements. So, kung may ganun ng panuntunan mo, sabi ko kayo, nawala yung kalahati kagad doon sa medyo may katinuan kagad. Diba? Na shortlist Oo. agad. Wala ka dito, gender, babae, lalaki, o naman, walang ganun. So, ano siya, whether babae o lalaki, pwede siya, basta't mabuting tao, yun muna. Yun muna. Pero hindi enough kasi mabuting tao lang. Kasi kung mabuting tao ka pero wala kang vision, di wala ka lang gagawing kasalanan, pero wala ka rin basically gagawin. Yung sinasabi mong dapat nasa tamang pag-iisip, tama ba yun? Hindi, Narinig ko yun. well, Sorry. Paano si Doc dito? Mabuting tao lang. Pero hindi sa tamang pag-iisip. Sige. Well, ano na yan, then, yun nga, yung vision, kailangan, siyempre, makita mo ano ba yung gusto natin gawin sa ating bansa. Then, yung leadership. Siyempre, kailangan may kakayanan ka to lead people in going into actualizing that vision. So, yun na yun, kasama na doon yung competence, diba, yung management skills and the other tools para mapunta ron. Anong tingin mong battle cry? Di ba dati kasi, parang sinasabi na peace and order, yan, drugs, mga ganyan. Mga nangyayari, mga flood control. Anong battle cry sa 2028 na magre-resonate
para magkaroon ng unity naman para tayo bumoto. Anong battle cry? Alam niyo yung battle cry para kay Yan. Herman yun eh. Sige nga, sige nga. Yung sa akin kasi is kumbaga masyadong nakalubog na yung ating bansa. So from the economic, 'di ba? Yes. Economic side, even the political side, bureaucratic reforms, yung kasama na diyan yung paglinis ng korupsyon, yung peace and order hindi pa rin natatanggal. So marami siya. So kailangan talagang simultaneous ang pag-address sa iba't ibang problema niyan. Yun. Meron lang akong babasahin na comment. Kanina ko pa itong pinanggigigilan. Galing kay... Gigil ka pa hanggang ngayon. Absolutely unrelated. Galing kay Aldor Manville. Pakisabi sa inyong makeup artist, 4 alas, ang nagamit yata na funda, medyo orange. Mukha kayong mga truffle ni Sec Prof. Si Maki lang ang tama ang shade. Hindi, baka kasi yung gilid, ako napansin ko, yung gilid niya is may orange na kulay. Ibig sabihin ba niya na bawasan yung ating kagandahan? Mukha daw yung mga truffle. So, don't adjust your television. Yun lang talaga. This is really the way we look today. Ganyan kasi yung We're na uso sa Washington. Si Trump, ganyan, orange. We're feeling tan Tsaka ang today. tawag ng purgada. Sorry, medyo naalis yung diskusyon. Ganda pa naman ang pinag-uusapan. Actually, gusto natin malaman kung ano pa yung mga... Hindi, sasabi ko nga, ano ba, Partagula muna tayo. Malagay ko. Simulan muna natin sa Partagula kasi parang gusto nyo ata mag-init pa lalo. Mag-init, oo. Abangan na natin ang Partagulan with Secretary Llamas! Yun. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot. Si Sec yata. Pwede na, pero ganyan ngayon. Bago ah. Oo, bago. Sige. Level up na si Sec. Kahit mukhang truffle. Parang hindi bagay sa Bardagulan. Sige. Hindi, itong mga nakarang araw, naglabas yung ating security sector Okay. ng mga nahuli nilang mga espiya. Mismo sa kanilang ranks. Grabe. Navy, sa Coast Guard, no, sa ating defense sector. We've been infiltrated. At umamin itong mga to. Umamin na sila ay nagtatrabaho para sa isang foreign superpower. Alam niyo naman kung sino yun. Ala, Sino? Alam mo ba, Doc, kung sino yun? Alam, sino yun? Oo, yan. Oo. So, alam naman natin, no? At matagal na tayong ini-infiltrate nito. No? At kanina, pinaliwanag ng mga representatibo ng ating security sector, ano yung mga ginagawa nila? Ano yung pinapasa nilang impormasyon na nilalagay in harm's way yung ating mga frontliners sa West Philippine Sea. Correct. No? Kaya mahalaga ito. Dapat natin itong pagpatuloy. At I'm sure marami pa na mas matataas ang posisyon kesa dito sa nilabas nila na 4-5 Nakakatakot. mga espiya. No? At siyempre, hindi natin ma-i-impose yung ating pagtingin dito sa ating mga intelligence at security sector. Dahil I'm sure, itong mga na-monitor o na-discover nila ng mga espiya na mas high-ranking sa ating gobyerno ay hindi kagad nilang i-expose yan. No? Dahil meron silang mga taktika para gamitin yan. No? Pero, hindi naman ito nakakagulat eh. Tama. After 6 years ni Digong, na ang tawag sa Pilipinas ay walang masama na maging probinsya ng China. At ang sabi niya ay gusto niya sumama doon sa new axis of power. Ala, Russia at saka China. Hindi nakakagulat ito. Imagine mo, nung panahon ni Digong, may mga military officers, tayo, na pinag-aaral natin sa military schools sa China. Yan. Ha? Habang ini-invade yung ating teritoryo, habang nagbubuo ng artificial islands, mga military officers natin nag-aaral sa military school sa China. Saka nakakita ng ganun. Yan. No? Kaya hindi nakakagulat ito. Hindi nakakagulat. At ngayon, going into 2028, meron ka mga tsinador. Yun. Chinador. Itong mga spiyang ito, trabaho nila magbigay ng intel at ipapasa sa China. Tama.
anong tawag mo dun sa mga matataas na opisyal ng gobyerno Yan. na lantarang dinedepensahan ng China? Anong tawag mo dyan sa mga matataas na tao sa gobyerno, mga governor, mga mayor? Meron pa nga tayo nakitang mayor na Chinese citizen. Yan. Ha? Oo nga. Tama. Anong tawag mo sa mga yan, no? Mga vice president, hindi pala mga, isa lang pala yun, no? Na lantarang Yan. dinedepensahan ng China. Ito lang eh. No? 2 weeks ago, galit na galit sila. Bakit? Dahil bakit natin sinasakripisyo ang ating soberenya, ang ating nationalism, no? Dito sa ICC. Yan. Na pinapayagan nating i-kidnap yung isa nating dating presidente. Tama. No? Hindi ba natin i-invoke ang ating nationalism? Yan. Napaka-self-righteous. Yan. More than a week ago. Yan. Ano nangyari? Pagkatapos Tapos ngayon, nung lumabas itong mga espiya ng China, tahimik. Yan. Wala man lang sinasabi. No? Tahimik ng tahimik. Yan yung sinasabi ko. Na habang hinuhuli natin, itong naka-infiltrate sa ating mga ahensya ng gobyerno, kalusin na natin. Kalusin. Itong mga makapili na hindi nakasuot ng bayong, Oo. nakasuot ng barong. Yan. Barong. Yung mga tsinador na yan. Ano bang suot? Check. At Di yung na- iba di na dyan. ba yun? Ay. At yung huwag mo na ako Ay, gulo mo yun. At tatakbo pa sa 2028. Yun. Hindi lang sa pagkasenador, kundi sa pagkapresidente. Anong klaseng tao tayo? Yan. No? Kung yan ang ipapalit natin, no? Yan ang ilalagay natin sa ating bansa, no? Anong yan ba? Yan ba yung kailangan ng ating kabataan? Yan ba ang kailangan ng ating mga pamilya? Yan ba ang kailangan ng ating mga mamamayan? Di ba? Pero, habang pinaglalaban natin ang ating bansa, ang kinabukasan ng ating mga pamilya at ng ating kabataan, huwag din natin kalimutan, hamunin ang ating gobyerno. Yan. Tama. Kailangan din natin bigyan sila ng something to fight for. Yan. Diba? Yun yun. Kailangan bigyan din natin sila ng something to live for. Yan. Diba? Bigyan natin sila ng magagandang programang panlipunan. No? Ng pagkain sa sikmura. Yan. Ng 100 pesos sa minimum wage. Dito sa excise tax na tumataas ang presyo ng gasolina. 77 na ngayon. Tanggalin na muna yung excise tax for 1 year. Yan. Para ma-mitigate yung pagtaas na yan. No? Et cetera, et cetera. Yan. Diba? Para Yan. lalong tumibay ang ating patriotism para labanan itong mga taksil, itong mga espiya na ito. Something to fight for. Kaya, let's give our people something to fight for. Yan. And even something to die for. Yun na! Ba talaga? Kung tatanungin nga natin si Senator Trillanes, sabi nga niya kung pipili ka, huwag ka dapat masokista. Parang narinig ko sa'yo. Ano yung ibig mong sabihin na huwag tayong masokista? Hindi. Naramdaman naman na natin yung gulo, yung hirap nung 2016 to 2022. Di ba? So, ngayon, sabi ni Baste, Oo nga, nakakita ko. kailangan daw yung Duterte brand pa rin. Oo, katulad doon ng tatay niya, oo. Sabi ko, kung yan ang pipiliin mo, malamang, masokista ka. Kasi gusto mo nung sakit sa katawan. Gusto mo linalati And then, ang larger context doon is even the Duterte supporters, kahit mag-introspection, tanungin nila sa sarili nila, Yan. ano ba yung umasenso ba? Gumanda ba yung buhay nila nung panahon ni Duterte? Lahat nung pinapasok nila yung mga linya nila na ganito yung nangyari noon, yun yung finifeed sa kanila. But they themselves, titignan nila yung kalagayan nila. Naalala ko noon, talagang to the point na naglilimos na. Yung mga di ba, yung sa sobrang daming nawalan ng trabaho, tapos na mishandle yung COVID. Tayo yung worst economy dung sa COVID. Worst economy in the world, So, ganun. Kasi inuna yung paghahanap buhay nila, yung
pangungurakot imbis na pagserbisyo. Pero siguro kailangan ipaliwanag ng isang Arneo rito. Anong ibig sabihin ng introspection? Dahil itong mga DDS, alam lang nila, Ano? Imagination. premonition, imagination. Pollution. Ay, pollution. Anong ibig sabihin ng introspection? Ano nga ba? Kaya ba nila yan? Yan. The ability to take self-reflection and to consider circumstances and context and apply it in your own life. Wow! Automatic ba yun? Merriam-Webster. Meron Merriam-Webster sa Santiago. Ganyan tayo. Galing ah. Lapak yung ating mga 9,600. Jesuit train dyan, no? Ulit, Prof. Ilan? 9,600 na yung ating live viewers sa PIP. Siyempre, click subscribe. Mag-subscribe kayo sa amin. Hindi yung natutuwa na sila sa kapan. Kapag kung gusto niyo marinig lagi ang mga ganitong klaseng usapan, subscribe. Oy! Bunker. Ako ba sasagutin ito? Ikaw. Kinakabahan ako pag sinasagot ko telepono. Baka makuryente ka. Hello? Kailangan talaga. Dahil sa 9,600 na yung... Sa sobrang dami na, dumadami rin commercial natin. Yan. Ay, syempre naman. Matutuwa kami dyan. Huwag kayo kakalas, magbabalik ang 4 Alas! Hoy! Tama ka na. Hoy! Tama naman. Tama naman yung kulay mo kasi... Ginawa ko mga mukha pa rin truffle eh. Pero okay lang. Kunwari galing sa tanning bed, ganyan. Nag-light daw, sabi ni Direk, nag-light ka daw. Pero may shine ka na ngayon. May shine na, oo. May shine eh. Kumikintab na. Oo, syempre. Ay, nako. Diba? Pero kailangan natin pag-usapan din yan. Kailangan natin ipatanong sa taong bayan kung ano ba talagang sa survey nila na Correct. kung dilaw ba talaga o orange ang mukha mo ngayon. Ay, nako. Akala ko dilaw o bear. Yan po ang The Survey Says ni Doc Guido David. Yan. Pero Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says. Magkakaiba ng personalidad. alright. Bago yung ating top 5, meron akong babasahin lang na nakita ko online survey, nagtanong sila. Nung nag-announce si Vice President na tatakbo siya ng Pangulo. Yan. Pero hindi sinabi kung sino daw yung vice-presidente niya. May mga nag-survey sa Facebook. Facebook ito. Hindi ito scientific. Hindi scientific. Sino daw yung pili nila na vice president ni Sara Duterte, tumakbong president? Kasi siya pa lang ang nagdedeklara eh. So may tatlong options sila. Si Robin Padilla, si Dante Marcoleta, at si Amy Marcos. Curious. At tatlong senators. So kay Robin Padilla, 6%. Uy, Okay. Baba. Parang galit ka, Prof. Kay Senator Marcoleta, 7%. Okay. Parang partag mo lang si Prof. Kay Senator Amy Marcos, 0%. What? Ay, nagsasalit. Ano yung natira? Parang nangyari na 87%. 6, 7 at 0. Pwede ba, Asan na pwede iba? ba tanongin isang sako ng trabaho mo na buhay ang survey? 87%, none of the above. May 87. Wala. May none of the None of the above. Pero 23,000 respondents to sa Facebook. Dami nun, ha? Kaya ko rin gawin yan. Ay, ganyan yan. So ano ibig sabihin yan, Prof? Walang gusto sila maging vice-presidente? Doon sa mga napili. Doon sa mga napili. Ay, sorry. Sa tatlong choices, sino kaya yung gusto nilang vice president ni Sara Duterte? So wala doon. Wala doon. Pero karamihan ng mga sumagot nito, mga supporters. So walang nakalagay, kunyari, yung 87% kung sinong gusto nila kasi dapat may blanco. Ay, kasi ano yun eh. Huwag mo i-dignify. Kasi ano yan eh, parang emoji vote siya eh. So, pina-heart, Parang Paul. Napaka-scientific na. Kala ko, Dok, pinapaandaran mo si Sentry rito. Ito, may survey firm na sarili to. meron naman, pwede naman. Pero parang meron din tayo survey firm na dito. Meron din. Parang. Ano nga ba ang sabi ng survey firm na yan? Ano? Well, wala pa, pero... Never change. Wala pa. Abangan. Wala pang release si Professor Ranjit eh. Tawag dyan, waiting for Godot. Waiting for... Sentry. Pero... Yung top 5 trending, ito lang, saglit lang. Yung over the past week, number 5, Women Month 2026. Tama. Yan ang kailangan. Topak Show! Suntay! Jinggoy! Huwag niyong kalimutan, Women's Month na Number 4 naman, na ito yung mga hinahanap ng mga kababayan natin sa Google. Ramil Madriaga, number 4. Of course. Number 3, Bong Suntay.
Not for the right reasons, ha? Suntayin mo! Number 2, sufficient in substance. Ayun, sa ibig Inaalam nila ano yung ibig sabihin Ibig nito. sabihin ng Explain mamaya ni Sec Ron. No, And number 1, syempre, number 1, syempre, Iran. No? Iran. Because it was the pinaka-trending talaga. Yeah. Medyo hotbed. Pero may pahabol pa. May ano, Habol. kahapon lang, Sara Elago. Uy, nga Dahil pala. sa sinabi. Nabiktima rin ulit yan. Bakit? Bakit nadamay? Yung walang hiyang yun. Naamoy daw niya. Pero wag natin kalimutan, yung mga DDS, nagsimula yung gera sa Iran, no? Baka daw tirahin tayo ng Iran. Umabot daw yung mga missiles nila rito. Dahil inaaway natin ang China. Na-invento na pala yung missile na gano'n. Kailangan natin intercontinental Alam mo, hindi naman tayo ganun katalino. Pero alam naman natin yung mapa ng mundo. Yan. Meron sa sunod Hindi yung mapa eh. Yung Iran Sorry. ay hindi katabi, no, hindi yan katabi ng Retiro o Cubao. No? Medyo malayo-layo po Marami sakay yan. Marami sakay. Mag-aral lang kayo. Konti lang. Geography. Konti lang. Geography. Pag mapa ginagamit. Tapos ka na, Doc? Ay, okay na pala. Okay na. Okay, yan. Sige, pag-usapan na natin yung may ganun eh. Geopolitics. Geopolitics. Yan. Interested ako. Lalo na Sentry, dito si ang geopolitics natin. So, ano ba ang dapat na posisyon? Yan. Siyempre, dahil kailangan natin malaman ang utak ng isang talagang Intel planner. Eh, di ba? Yes, of course. So, ano dapat na posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring ito sa mundo? Dun sa nangyari sa Iran ngayon, I agree with the position of the government na mag-call for peace tayo. Yes. Kung mag-pause muna, ano ba nangyayari talaga? Ano bang, baka, kasi pagka nagkatuluyan na talaga yan, baka may mga desperado dyan na mga, na gumawa na isang bagay na hindi na ma-undo. Tapos, pag kumalat yan, mabigat talaga ang repercussions. Lalo na sa Middle East na maraming Pilipino dyan. So, maraming naghahanap buhay. So, maraming mga economic repercussions sa atin. Ito na nga, yung sa gasolina, mabigat. So, pag nagkaroon ng ceasefire dyan, ng peace muna dyan, makaka-recover on so many fronts aside pa dun sa mababawasan yung mamamatay. Temperance and sobriety. Yan. Let sober minds and temperance rule the day. Tama naman. Diplomasya. Pero yung iba lagi sinasabi parang yung tayo daw, may sa gira. Yung sorry po. Easy. Sorry po. Sige, punta na ako doon kasi nabanggit ko na di ba? Yung pag sinasabi daw na nagpo-provoke tayo, na ano yung famous na sinabi, Sec? Na, Sabi ni Robin Padilla, yung mga anti-China na yan, sila ang tunay na pro-China. Dahil pinoprovoke nila yung China na pumasok sa ating teritoryo at i-invade tayo. Yan. No? 2012 pa lang, ini-invade na tayo. Ano ka ba? Pero hindi ko nababanatan si Sir. Pinanggap mo na Hindi, ikaw kasi pinubok mo. Inanong ko na naman kung sinabi. Branch na, ikaw talaga. Anong ibig sabihin? Anong stance mo? Pro-China, pro-US, pero syempre, di ba, hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nag-stance, hindi gusto mo gera. Di ba, automatic yun. Pro-Filipino people tayo. Lahat naman tayo rito pro-Philippines dapat. Okay, kaso magkakaiba-iba dun sa foreign policy approaches. Ngayon, ito kasi, because of the geopolitical situation now, it's polarized ulit So pupunta ka, either mapadpad ka sa China o dito sa allied countries, mga western countries. Pero ang kailangan natin dito, yung mga fundamental values ng bansa natin, may demokrasya tayo Kaya hindi tayo pwedeng sumapi dun sa mga gaya ng China. Kaya ito yung default natin. Yan. Hindi lang US, Japan, Korea, Australia, yan yung mga traditional allies natin. Hindi ka maliligaw doon. So yun dapat. Ngayon, yung nangyayari naman sa West Philippine Sea, I agree with Sec Ronald, pangga-gaslight naman yung sinasabing tayo pa'y nagpo-provoke. Baliktad yun. At ito lang, i-remind ko lang, doon sa panahon ni Duterte, talagang sinabihan niya yung AFP, yung Philippine Navy at sa Air Force, in particular, na huwag magpatrolya dyan.
He Specific. practically surrendered it. Tapos, sinabi mismo ng China, meron silang gentleman's Yun nga, agreement oo nga, naalala ko. kay Duterte, di ba? Pero yung pang-gaslight ng mga Duterte, ako raw yung nagbenta Yun nga. ng... Ikaw na naman Para talaga, paborito ka eh. kailangan nilang magganon para to divert, to misdirect, para deflect. So, ganun yung nangyari. Kailangan, tayo, consistent. Pag sinabi ng ating Coast Guard or AFP na ganito yung nangyari, we have to believe them. Yes. At ito, hindi lang ito sila gumagawa, naka-embed yung media doon minsan. 'Di ba? So nakikita mismo. At alam din ng ating mga allies kung ano nangyari kasi sa satellite feed nila, nakikita kung sino yung nagpo-provoke talaga. So we have to hold our ground. Hindi natin kaya kailangan natin yung tulong ng mga kaalyado natin. Yun. Ganda. Agree very much. So, Kaya yung ating Department of Foreign Affairs, sabi kasi nila ay maraming secret talks. Yan. Maraming secret of provisional agreements na wala nakakita. Huwag naman masyadong sikreto. Dahil yung strength natin dito sa paglaban sa China ay transparency. Nakikita ng mundo yung ginagawa nila. Huwag natin itago. Diba? Kaya DFA, hoy, gising! O gusto nyo pa bang makilala ng husto si Senator Trillanes? Siyempre, di ba? Hindi siya makakalampas sa ating Ratata! Ratsyadang tanong, tapatan at tarang. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Ang Ratatat ay ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Sige, mauna na nga ako. Pili nuts tayo. Alam mo na to, sanay ka na sa akin. kailangan diba? pipili ng isa. Pipili ka ng isa. Hihirit na naman si Prof. Guido na... Pili ng Isa. Yeah. Isa. Una sa Pili nuts. Risa o Lenny? Risa, Yan. Erwin o Rafi Tulpo? Rafi, Yan. Bam Aquino o Shell Jokno. Bam Aquino. Attorney Torion o Attorney Maligod? Attorney Torion. Suntay o Topacio? Nako, mabigat. Talagang none of the above. Sige, papalamasin natin yan. Sige, okay. Senator Bato or Senator Marcoleta? Nako. Talagang pinapahirapan niyo. None of the above. Hanggang dalawa lang ha, hindi pwede tatlo. Sige. Secretary, Inday Sara o Bongo? Yan. Bongo siguro. Hindi siguro, yun ang mahalaga. Yan, may siguro. Ako, 18 ex-Marines o si Orly Godesa? Yan. Pare-pareha sila eh. Isa lang. Walang notarized. Orly Gutesa. Orly na lang. Orly na Charot o true lalo? Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Una na ako. Sige. Billion ba ang laman ng bank account ni former President Rodrigo Roa Duterte? It's Trululu. Naku. Billion ba ang laman ng bank account ni BP Sara at ng kanya immediate family? Yun. Trululu. Prof! Ito pa talaga. Mas gusto mo bang tumakbo bilang Pangulo si Sen Risa kaysa kay Mayor Lenny? Trululu. Tulalo. Lalabas na ba ang warrant nila Bato at Bongo ngayong taon, Yan. 2026? Trululu. Yun, mabigat yun. Prof, Isang senador ba ang nagtangkang manuhol sa'yo para itigil ang pagbatiko sa kanya? Trululu. Magkano kaya? Magkano? pero related daw eh. Sky's the limit. Wow, related to that. Tanggap ka ba ng suhol kahit kailan sa tanambuhay mo? Yan. Sen. Charot. Charot. Nasanay sa Ito ba? Tuloy ba ito? ikaw na. Sorry, Senator. Taken na ba ang puso mo? Trululu. Yan! Sarap na. Ito hindi romantic ka, pero may puso pa rin. Ha? May puso. Kaya mo ba mahalin si PBBM? Trululu. Last. Kaya mo bang mahalin si Vice President Sara? Nako. Ano yung isa ulit? Charot. Ano sagot? Charot. Alright. Yabo! Ratata! Hindi sa na yung mga TNL sa kalitan. Wala naman kami mga
Dapat kasi ang tanong natin, parang pag-true. Yes, Diba? Kasi hindi mo naman sinungaling eh. Diba? Correct. Uy, teka, baka ba tayo ng mga... Oy, ano? mga bati pa, oh. Sige nga. Ako, babasahin ko lang, no? Ang Magturo family. Okay. Nako, grabe, mga loyal viewers natin to. Si Ramil, Ana, Jello, and Drew Magturo. Thank Yan. you so much sa inyong pagtatangkilik. At pamilya naman ni John Renwick, Del Villar, si Pio, at si Ma'am Julie. Birthday nila pareho. So, happy birthday, Ma'am Julie. Mahirap sa mga babati And ka lang. Ma'am Pio. Oh, mahirap sa mga si Pio. Mahirap sa mga bati si Romel Recta eh. Ito muna sa viewers talaga natin. Si Tenet Candelaria. Aba, nag-heart at ba't naman nilagay niyo pa ito? Nag-heart at nag-diamond. Ba, parang tayo talaga. Ako, ba't kaya? Okay. Pero nag-ano ulit siya ng smiley naman. Okay. Si Alba Ebidag. Ngiti niyo pa lang na 5. Nag-iiyakan na ang mga didilis. Yan. Charito kasi, ang Lodipin i-ready. Sen. Okay. From Nanette Aragosa, 4 alas with Sentry. Yo! Wilma Fonbuena, ang saya nyo panuorin. First time ko mapanood ng live. Yoy. Nice. Ito, mga fans ni Sec Ronald. Yeah, dami Dami. Si Tess Banag, galing talaga ni Sec Ronald. Well said. Wilma Fonbuena, hello Sec Llamas. Gusto na naman. Mga troll ni si Llamas yan. Charito Garcia, Ay, si Charito. ideally. Oy, ideal. Patay si ideal yan. Hanggang ngayon. Tek. Raymond Sevilla. Natawa naman ako. Wala daw talo si Bato sa warrant. Dennis Legaspi de la Cruz. Yun! Nakapanood din ng Yan. team replay. Go, Sentry! Yan. At sa mga alaskador ng bayan. Saludo, mga sirs. Si Bong Quintos. Putek! Sartalo mga ginagawa niyo, Chong! Nakakaaliw! At si Za Olegario. Kudos Ayan. kay Senator Sally Trillanes and 4 alas, show more evidence to the public. Connect the dots even more. Ako naman, may shoutout galing kay Tina Tunong Banwa. At also kay Jane, batiin ko lang. Papadaling kita ng... Sino yan? Sino yan? Fans daw siya nitong Bardagula. Papadalan mo, pero sinuot mo muna. Ganun ba yun? Hindi ito yung pangalan. Oo, kamuha nito. Ibang size. Ito naman. Tsaka si Nona Damian, laging nakikinig sa ating live. Pati daw sa Transistor Radio, nakikinig siya. Aba? Wow, pati transistor Radio. Ang tagal na mag-ring ang telepono natin. Hindi nagre-ring yung... Yung Hello? aking delivery. 10,000 na ang ating live viewers. Talaga naman. Iba talaga ang effect ng Sentry dito sa... Salamat, Direk. Salamat, Direk. So, may bonus kami rito. May huling manawagan pa yata si Sek eh. Oo nga, sabi ko rin eh. May tanong, may personal tanong sa Direk. Sinong gustong Vice President? Kung siya... sorry. Tatanong ko lang bababa ko na to kasi masyado nang mahaba, baka long distance to. Sentry, pag tumakbo ka daw ng presidente, sino daw ang gusto mong vice presidente? Hindi, kung lang. Sinong ideal vice president mo ba? Eh di si Sen Risa din. Yeah! Very good, very good. Anong portfolio bibigay mo sa kanya? Oh, yeah. Portfolio. Malalim na yung Actually, may panawagan si Sek. Siyempre, first time. Alakala niya, last na, pero meron kami additional 5 minutes. Dahil, pumasok kami late eh. Kinuha nung... Bahala na. Ayoko kasi magkaroon ng gupro. Sek, ano ba panawagan mo? Ano ba panawagan mo, Sek? Hindi, ang dami natin pinag-usapan. Ayan. Sige nga. Anong gusto nating gawin ng tao? Yeah. Anong ating call? Yeah. Diba? Sige, anong call? Palitan na yung mga yan. Balusin na yan. No, dahil mga taksil, Yan. mga kawatan, mga walang hiya, mga traidor, mga manyak. No? Palitan na yan. Palitan na. Palapit na ng palapit ang 2028 eh. Kung hindi natin papalitan yan, then we deserve them. Yan. At dapat lang tayong isumpa at murahin ang susunod na henerasyon. Yan. Doon tayo matakot. Yan. At pahabol lang ng konti. Sige lang. Di ba? Mag-sample tayo. Yan. Mag-sample tayo. Di ba? Merong code ang mga abogado. Yan. Naku, Diba? very good. Tapos No. itong si Topacio, Yan. na napakawalang hiya, yan yung ginagawa niya mga kabastusan. Ano dapat kawalang hiyaan gagawin? at Ano dapat? kamanyakan. Ano dapat? Dapat, dapat, Sek? dapat yung IBP, para maging relevant,
Umaksyon. File na ng disbarment sa Supreme Court. Yan. Diyan kay Topacio para sample lang ba? No? Nagpaparinig ka ba? Magbigay ng sample. Dahil kung hindi gagawin yan, then No. yan ang magiging simbolo ng mga abogado sa ating bansa. Yan. Yan ba ang gusto nyo? Kung hindi nyo tatanggalin yan, kung hindi nyo i-disbar yan, then you deserve him. Aray. Kaya agree. para mahiya naman yung buong sektor ng mga abogado, kayo na yung manguna. Kasuhan nyo na yan. Yun. Correct. Agree si Auntie Miriam at Uncle Pedro Villanueva from the UK. Diyan sa nasabi ninyo, Sec. Sobra silang agree dyan sa sunod. I-disbar na yan. Otherwise, you will be the face of your organization and your profession. Yan, ang panawagan talaga ng 4 alas sa inyo, mula sa start pa namin nung nakaraang taon hanggang sa ngayon, at ang sa mga ginay-guest namin, kung nakikita nyo mga wangis na mga guest natin, para sa katotohanan lang, di ba? Kaya nga meron kaming board ngayon ng panata sa katotohanan. Yun. Yan ang aming panata sa inyo, magbigay ng katotohanan. At yung katotohanan, hindi po yan dapat na minamaliit mo lang, ginagaslight mo lang. Foundation diba? yan. Sinasantabi mo lang, Yes. at pinagtatawanan o ginagawang parang weapon ba ang kasinungalingan, sasabihin mo katotohanan. Weaponized. Diba? Oo. Parang, so, hindi yon. So, lahat po tayo talaga, kung tayo ay iisa lang ang tindig, isa lang ang tindig natin, katotohanan. Hindi ka magkakamali. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. At sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang po sa 4 Alas! Thank you, Sentry. Yan, salamat. Ito po ang ating board sentry dahil ikaw ang aming unang panata sa katotohanan. Yan. Unang Yan, kahit ano. Oo. Unang first. Unang first. A commitment to the truth. Yan, Yun. okay. Senator Trillanes. At yan po ang 4 Alas. Huwag kayong kakalas. Di ba? Magbabalik kami sa susunod na Sabado para sa katotohanan. At hindi na po kami orange. Oo. 4 alas. 4 Alas! Walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Pero hindi atras. Talagang inisyong nagliliyab. Pino-compose ko yung sentence. Saka wala ko sa intensyon ko itong dalawang tulang. Paliwanag ka sa Wala talaga. Alam mo, wala talaga sa intensyon. Wala talaga sa intensyon ko yung sinabing coming out. Sabi ni Maki, wala sa... Pero wala kami ibig sabihin doon. Di ba, Sek? Wala tayong ibig sabihin doon. Ewan ko sa'yo. Huwag mo kayo tama Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.